Opisyal nang inilabas ng Honda Philippines ang pinakabago nilang retro classic scooter, ang Honda Giorno Plus 125. Sa halagang 101,900 pesos, meron ka ng Giorno 125 Plus. Pero sulit nga ba? Tara silipin natin. Talagang naging in demand na ang mga classic scooters dito sa atin sa Pilipinas. Kaya naman hindi nagdalawang isip si Honda Philippines na ilabas ang isa sa mga napakaganda nilang classic scooters at talaga namang marami rin naman ang nag-abang dito. Kaya sigurado ako marami ang bibili nito dahil sa presyong 101,900 talagang napakasulit pagdating sa specs at features na makukuha natin dito. So meron nga tayong apat na pagpipilian dito na color variant. Available dito ang Virgin Beige, Matte Gunpowder Black Metallic, Jubilee White at yung Pecan Orange. So para sa akin talagang lahat ng color variant nito ay magaganda. Bagay na bagay kahit kanino. Pagdating niya sa mga features dito sa headlight, LED na yung ginamit pati dun sa daytime running lights niya o dun sa position light na talagang nagbigay ng pagka-classic looks dito sa front end ng Giorno 125 Plus. Tapos meron pa siyang mga chrome parts dito na pinaka-garnish sa headlight. And dito sa part na to talagang napaka-premium ng looks. Meron siyang decals dito ng Honda o yung pinaka-brand niya. At lalong nagpa-premium dito ay yung garnish niya na chrome finish. So tignan nyo naman mga tol, simple lang naman yung design niya dito sa front end pero ang lakas ng dating talagang classic na classic. And dito nga pala nakapwesto yung turn signals na halogen bulb yung ginamit. Pagdating naman sa suspension, naka-telescopic fork tayo dito na kulay itim And then sa brakes naman, naka-disc brake with single piston caliper at equip ito ng CBS or combined braking system. So ito nga mga tol, yung kapag pinrest natin yung rear brake natin, sasabay naman yung front brakes ito ng 30%. Tapos sa gulong, naka-wide tires tayo dito na tubeless na rin ang ginamit. Tapos may sukat itong 100/90 rim 12. And then dito naman sa likod sa suspension niya, naka single shock absorber tayo dito. Then sa brakes, naka drum brake. At sa gulong niya, same size lang doon sa front brakes na may sukat na 100/90 rim 12 and tubeless na rin yan. Very stylish at very classic din mga tol ng design ng likurang bahagi niya. Then sa tail light niya, LED yung ginamit. Then sa turn signals ay bulb type pa rin o halogen bulb. And dito nga mga tol, sa side profile niya sa bandang likod, very slick ng design. Wala tayong halos decals dito. Maliban lang dito sa pinaka-brand niya na Giorno Plus na naka-emboss kaya talagang napaka-premium. Pagdating naman sa meter panel mga tol, same lang siya dun sa Click 125 or dun sa Click 160. So naka fully digital meter panel tayo dito and talagang informative dahil marami tayong info na makikita tulad ng speedometer, trip meter, fuel consumption, battery voltage, etc. At syempre talagang napaka-premium at napaka-classic ng cockpit niya. Sa mga switch naman mga tol, sa handlebar dito sa kanan meron tayong switch ng idling stop system at yung electric push start. And dito naman sa kaliwa meron tayong high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. Pagdating sa susian mga tol, keyless na yung ginamit dito and sa tabi niya meron tayong button para sa seat opener at yung fuel cap opener natin. Speaking of fuel mga tol, dito nakapwesto yung fuel cap refiller natin. So napaka-convenient dahil hindi ka na kailangan bumaba para buksan yung upuan dahil isang pindot lang magbubukas na yan. And meron itong sukat na 5.4 liters fuel tank capacity. Other convenient features, meron tayo ditong 2.4 liters console box. And then sa loob naman nito meron siyang USB charging port. So magagamit natin to para sa mga mobile gadgets natin. And syempre hindi mawawala dyan yung utility hooks natin na pwede nating sabitan ng mga pinamili natin. Pagdating naman dito sa upuan, color brown yung seat cover natin dito and talagang very classic and very premium ng looks. Then meron siyang stitches dyan na kulay white kaya lalong naging premium yung datingan. At ang isa rin sa nagustuhan ko dito sa Giorno 125 Plus, sa ilalim ng upuan meron tayong 30 liters compartment o underseat compartment. So napakaluwang yan mga tol, kasya dito yung half face helmet at pwede nating siksikan ng iba pang gamit tulad ng jacket, maliit na bag, basic tools at yung mga papel ng motor. So talagang napakasulit. Biruin mo 125cc lang tong scooter na to pero merong ganitong kalaking compartment. And pagdating nga sa makina mga tol, gumagamit ito ng 125cc 4-stroke 4-valve single overhead cam liquid cooled ESP Plus engine. So talagang refine na yung makina nito dahil naka 4 valves ESP Plus engine na makikita lang natin dun sa 160cc variant nila. Kaya siguradong mas malakas yung makina nito compare natin dun sa mga kakompetensya niya na nasa 125cc lang din yung makina. So meron niya itong max power output na 11.4 horsepower at 8,750 RPM at max torque na 11.6 Nm at 5,250 RPM. And pagdating nga sa fuel consumption mga tol, talagang matipid din. Kaya nitong umabot hanggang 47 km per liter. Pero syempre depende pa rin niya sa rider, sa road condition and sa throttle habit natin. So anong masasabi niyo mga tol dito sa bagong Honda
Honda Giorno 125 Plus. Sulit pa sa 101,900 pesos. Ako para sa akin sulit na yung presyong 101,900 para dito sa bagong Giorno 125 Plus dahil bukod dun sa napakaganda ng motor na to upgraded na rin yung makina niya na 125cc category. So hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.